nyo, araw na lang, may mga magiging milyonaryo na riyan. Tinignan ko, alam nyo, nakakagulat. Ang ina-expect ko, 2027, 2026, magiging milyonaryo. Year 2025, alam nyo, pinakamaraming magiging milyonaryo, 2024. Apuradong maging milyonaryo. May mali ba doon? Wala. Kasi sa totoo lang, now, faith is. Hindi ka yayaman, kundi mayaman ka na. Hindi ka gagaling, kung hindi, magaling ka na. Ngayon, ang lifestyle kasi ng mga Levita, o sabihin natin, mga magpo-full time, hindi na ako magtatrabaho, hindi ako maghahanap buhay. Ay, Diyos ang bibigay sa akin. Ganyan talaga. Ganyan dapat. Na ako ang magbibigay sa magulang ko, ako ang magbibigay ng allowance ng magulang ko, ako magbibigay ng allowance sa mga kapatid ko. Dahil sa pagmi-ministry ko, God will bless me ng higit-higit. Higit na, sapat na, higit pa, dahil naglilingkod ako sa Panginoon. So, sabihin sa katabi mo, ikaw magtatrabaho, ako magmi-ministry, mas mayaman pa ako sa iyo. Dapat ganun. Bakit? Ang empleyado mo, pasintabi po ha, mas tumingin ka sa katabi mo, ang empleyado mo, kalbong kuripot. Sabihin mo, ang employer ko, ang nagpapasweldo sa akin, ang tatay kong mayaman. Supposed to be ganun. Po ay mga kakathang isip lang, mga teachings lang, na noon, na parang hanggang sa pangarap na lang. Pero alam niyo po, na-discover ko na pwede palang mangyari. Kaya si Kuya Boy ngayon, no? Si Kuya Boy, hindi na ako nagsa-sideline, hindi na ako nagtatrabaho. Pinagkakaloob na ng Diyos yung pangangailangan ko. Pwede pala. Kung sana natutunan ko ito noon, sana noon pa, pwede pala. Nandito na ako sa point ng buhay ko na hindi ko kailangan magtrabaho, hindi ko kailangan maghanap buhay. At ako ay sinusuplayan ng Lord. Nakukuha niyo mga kapatid. Hindi na ako pwedeng bumaba kasi nahadlangan ako ng maraming regalo eh. Mahirap ka na, baba na lang po ako. Kasi parang nakukulong ako pag para mapuntiri ako si Jason. Matagal naman na tayo rito, pero nagiging practical lang ako. Kasi tingnan niyo po, no? Alam niyo ang advantage ng maraming pera? Ayan na naman, puro pera na naman pag-uusapan. Maniwala ka. Yung iba, di nga nagsisimba para humanap ng pera eh. Oh. Alam niyo advantage ng maraming pera? Number 1, hindi mainitin ang ulo. Sabihin yung mali ako. Basta marami kang pera, hindi ka mainitin ang ulo. Tapos, pag nasira yung refrigerator, hindi magagalitin. Pag nasira yung washing machine, hindi magagalitin na. Sino nakasira? Hindi nyo ba alam kung saan nakakalam nyo kung pera? Kala nyo kung mga pera, namumulot ang pera, ganito, ganyan. Bakit? Okay lang. Bakit? Kasi meron eh. Di ba? Tapos ito pa, advantage ng maraming pera. Marami kang matutulungan. Amen. Sabihin mo sa katabi mong gano'n, huwag mo kalilimutan ha. Alam niyo po, ang isa lang ayoko, natutunan ko, pag may pera ka, huwag kang madaldal. Bakit? One time, nagturo ako sa pinagpala ako ni Lord, nag-testify ako, paglabas ko ng service, inutangan ako. Sabi ko, di na mauulit yan. Nadala ako na ganun pala. Sabi ko, yabang kay testify ka. Ngayon, utangan ka na. Hindi tayo kumano. Alam niyo, may advantage. Ano ang pangalan mo? Alicia, tama?
Eliza, ayaw mo kasing alis ka. Kaya Elisha. Ito alam niyo, yung mga, hello po mga kapatid. No, ang kamag-anak ko rito, pinsang buo ko, si Kuya Semi. No, yan yung pinsang buo ko. Pero minsan kasi sa mga kamag-anak, mas magandang alam nila, pulubi ka. Okay lang. Na mahirap ka? Ay, naku, okay lang. Bakit? Walang utang. Tama, mali. Alam niyo, Ate Mirna, ito yung isang nakakainis May pinsan ako, no? Sa kabilang side. Napakaloko. Mali, sama. Kung ano ginawa sa buhay na mali, nabaon sa utang. Pagkatapos, nung isang linggo nangungutang sa akin, magbabayad daw, maniwala ko, wala, baon ka nga sa utang, tapos babayaran mo ko next week. Hindi totoo yun. Ang iniisip kong gano'n, ayoko pa utangan, ayoko talaga, Pastor Marlon. Noong time na gumagawa siya ng kalokohan, ina-advisean ko, wag mo gawin yan, wag mo gawin yan. Sinuway niya ako ngayon, tapos ayokong bayaran yung utang niya. Suffer the consequence. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi na ako magkwento ng gano'n. Pero pagka meron kayo, na yung kumbaga yung meron lang, hindi ko naman sinasabing sobra. Ang sinasabi ko yung meron lang. Di ba po ulit-ulit ko sinasabi? Kaninong bako to? Hindi, sino may hari? Hindi ako uupo. Kaninong bako to? Sa school o sa church? Anong tatak? Ay, sa school. Sa school, anong tatak? Ito pala yung Sophia. Ha? Sophia. Yan sa church, Ruby. Ruby? O huwag kayong bibili ng kung ano-anong mga upuan. Ruby lang at saka Uratex. Yan yung mga matibay. Huwag kayong bibili ng mga buy one, take five. Hindi matibay yun. Okay po. Ito, komportable ako mag-ano rito. Kahit magpaganyan-ganyan. Bakit matibay? Alam niyo kung ano yung pinakamalambot na brand ng unan? Di ba kinukwento ko na sa inyo? Yung hihiga ka sa gabi na malambot na talaga, napakalambot. Alam niyo kung ano? Yung brand ng upuan na, walang utang. Ay, ang sarap matulog na walang, di ba? Tapos ito pa. May nagbigay sa akin ng 10,000 pambili ng computer. Dinilagay ko sa wallet ko. Oy, sabi ko, praise God. May kita ka naman doon, mga 1.5 ganun. No, mag-a-assemble ako ng computer. Nung 10,000, malaki na yun Kikita ako ng mga 1.5 ganyan, tapos minus pan-taxi, siguro mga 1,000 na lang matitira sa'yo. Okay. Di nakalagay dito ko. Pumunta ngayon ako, nag-repair ako ng computer. Ngayon, nung pauwi na ako, nanonood ba sa akin mga tao? Hi! Ate Mirna, nung pauwi na ako, nag-repair ako ng computer, pagkapa ko, wala yung wallet ko. Hapon ako pumunta, gabi na ako na wala, naku, sabi ko yung 10,000. Yung lisensya ko, kahit wala ako sasakyan. Yung ID ko. Tapos, si Simon noon, kasama pa natin. At ang iniisip ko, yung pinakamahalaga doon, yung picture ni Simon. Sabi ko, paano na? Kasama ko naman si Simon, no? Kasi body-body ko yun noon sabi ko, Simon, nawawala yung wallet ko. Nagyaya kasi po siya na kumain ng tapsilog pagkatapos namin mag-repair. Ngayon, nung magbabayad na ako, wala na yung wallet ko. Gabi na, siguro 11 o'clock. Ay, nagpanting yung tenga ko, nagpaningin ko, tsaka sabi ko, tingin ako, sabi ko, magnanakaw talaga napagtitigan ko ganyan, magnanakaw siguro to. Yung taong ganyan, makikipagsuntukan ka na Bakit? Nawalan ka ng pera. Pero alam niyo mga kapatid, kung may pera ka, keep the change. Hindi ka affected, hindi nawawala yung pagkakristyano mo. Kasi meron lang. Alam niyo, di gano'n. Sabi ko, naku, baka naiwan natin doon sa pinag-reparan ko. Sabi ko gano'n kay Simon. Sabi niya, baka nga. Sabi ko, balikan mo. Sabi niya, paano yung bayad ng tapsilog? Wala nga akong wallet Abunuhan mo muna.
Sabi niya, titingnan ko. Meron. Alam niyo, para matipid, nakaupo po ako rin sa bangketa, nag-iisip ako, sabi ko, Lord, yung wallet ko. 10,000 yan. Pero somehow, alam niyo, merong peace. May peace. Na parang, relax ka lang. Alam niyo, nice dog, parang ganun. Relax ka lang. Nalala ko to nag-work rito sa Morong. Pagdating, pare-pare kayo. Sino pa yun Basta magkakasama kayo, nagkabulutong Nagkalat ng bulutong, okay. Ngayon, yung kapatid ko po, naalala ko, sabi niya, kuya, maganda yung picture ko. Sabi ng kapatid yung bunso. O sabi ko, ni-retouch yun Yung, alam niyo, yung parang kagagraduate mo. Ngayon, sabi niya gano'n. Tapos, wala kaming telepono ng telepono namin, yung cellphone na, alam niyo ba yung kasing laki ng pang ganun sa yellow? Yung mga sinauna, yung walang SIM card. Tapos ang bayad 300 ang minimum load. Ganun. Ang laki-laki ng taba-taba ng cellphone ngayon. Sabi niya, kuya, gusto mo, lagyan natin sa wallet mo. Yung nga, sabi ko gano'n. Ando na yung picture ni Simon, bakit kailangan meron pa siyang picture? Ngayon sabi ko, kuya, hindi ka ba nagaganda? Pakita mo, pagka may kakilala ka, sabi mo, ay, kapatid ko yan, gano'n. Sabi ko, ayoko, huwag mo lagay sa wallet ko. Dinadaan niya sa biro, sige. Alam niyo ba, nandun ako sa bangketa, alas 11 ng gabi. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Ano ba yun? Ang forma niya, ang damit niya ay terno. Anong kanta yun? Mga matay nakapikit. Siya ay bangkay na naglalamay kami. Di nakaganyan ako malayo ang tingin. Pero somehow doon sa loob may peace na relax ka lang. Papayat ka din. Relax ka lang. Para bang, magre-relax? Wala nga ako ng 10,000. Relax ka lang. Alam niyo, bumalik si Simon. Sabi niya, wala doon. Saan kaya nagpunta yun? Baka nung kumakain tayo ng tapsilog, nalaglag, tapos may dumong. Pero alam niyo, deep inside may nagsasabi, relax ka lang. Peace. Kalma ka. Keep calm and eat. Yan, papayat ka rin. Alam niyo, nagugulat nga ako rito kay Danica Tabs Ewan ko po, pasintabi, nasanay po kasi ako ng Tabs ang tawag sa kanya. Kayo di ba? Anong Tabs sa kanya? Danica, Tabs din. Kasi ito, bata pa to, kasama ko na yan nung na malungkot ako, sabi ko, ngayon, yung pong pinag-repera namin ng computer, nagbigay ng pamasahe namin. Pabalik sa bahay. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, pero kumbaga parang, mag-worry ka. Pero doon sa loob, merong manahimik ka. Kumalma ka. O sige, nawalan ka ng 10,000, nawala yung wallet mo, nawala yung love letter mo doon, nawala yung ID mo, at nawala yung picture ni Simon. Alam niyo, uwi na kami. Dumating kami sa bahay, mga magwa 1:30. Tok. Sabi ng nanay ko, pagbukas, nawala wallet mo, Sabi ng nanay ko sa akin, Nay, paano mo nalaman? Yung nakakuha, tumawag. Yung wallet mo daw, naiwan mo sa FX. Binigay yung address, puntahan mo daw bukas. Paano? Paano nalaman na hindi nga alam telepono? Nakita raw yung picture ng kapatid mo, nilagay sa wallet. In everything, alam niyo, pumunta ako, kinabukasan, yung palang may-ari ng FX, nalaglag daw doon sa ilalim, ibinalik ng driver, pagkatapos noon, tiningnan ko, sabi niya, nandyan lahat ng pera. Binilang ko 10,000, yung love letter, yung ID, at yung picture ni Simon. Hindi nawala. Buntis yung operator. Kaya sabi ko kay Simon, pag-pray natin, pinag-pray namin, tingnan mo nga ako, may peace. Mawala na ang lahat, wag lang yung nagbibigay.
Hindi ba ang pera nawawala naman? Binawala niyo ang pera eh. Saan niyo dinadala? Sa tindahan. Oh, di ba nagsha-Shopee ka? Free shipping. Nawawala naman ang pera eh. Okay lang. Basta wag mawawala ang nagbibigay ng pera. So, lifestyle. Ang lifestyle natin, kapag ka ikaw ay, may nakukuha kayo mga kapatid. Ang lifestyle natin, hindi na ako magtatrabaho. Hindi ako maghahanap buhay. May magbibigay sa akin galing sa taas. Eh, di ba Kuya Boy, may abroad, kapatid sa abroad? Kahit wala. And my God will supply all of your needs. Hindi yung loan. Hindi yung amo mo ang magsusupply. Kung hindi, my God. Wala siyang pakialam kung anong trabaho mo, kung anong hanap buhay mo, kung ano ang employer mo. And my God will supply. Hindi daw yung nakukuha niya. Paano pagka dumating ang time, alam niyo ba mga teacher, dumating ang time, mga teacher hindi na sinusweldohan. Na-delay yan, naalala ko yan. Paano na pag ganun? Pero hindi. My God will supply. Tumaas ang gasolina. Okay lang, kahit mag-100 yan. Huwag naman. Pero hindi ako takot. Bakit? May nagsusupply sa akin eh. Nakuha nyo? Ito yung lifestyle ng full-time ka. Ito ang lifestyle ng nasa ministry ka. Hindi ako aasa sa offering. Aasa ako sa Panginoon. Nakukuha niyo? O sige, pakibuksan niyo nga yung i-close ko rito. Kasi, Pastor, parang ang dami nilang regalo, no? Kahapon, yung mga tinatawag na bibigyan regalo, nasayaw pa eh. No, para lang bigyan eh. No? Ayan. Grabe, ang natin, ang bonus ngayon ng mga workers na full-time, 330,000. Ang laki. Kaso nga, sa dami ng mga workers na bibigyan, manipis na ang dating. Ayan, tapos walang ham. Dati may mga ham eh. Eh ngayon wala kasi nga medyo kinakapos sa budget. Alam niyo, pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen po ba? Parang ganito. Sino bang full-time mo rito, Pastor Marlo? Si Rene? Full-time ka, no? Ayan. Ito, Pastor Rene. May tiwala ang Diyos sa'yo kaya sinusuplayan ka niya. Pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. O sige, nabasa, nakita niyo na? Roma. Chapter 4, verse 17. Itong lifestyle ng mga nasa full-time, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka maghanap buhay, and yet, ang Diyos na nagbibigay. Alam niyo, may kakilala nga ako eh, sabi niya, nagpe-pray siya ng 10,000 eh. Pakinggan niyo na lang po ito, no? Please, try niyo pong magising. Nagpe-pray ng 10,000, alam niyo, sa account niya, may nagkamali ng padala, 10,000. Ang galing, yung pagkilos ng Panginoon. Dito sana may magkamali 1 billion, tapos gastusin na natin lahat bago madiscover. Hindi, huwag naman. Ang ganda sana eh, na nagkamali talaga ng padala kasi nagpe-pray daw siya. Binalik din naman niya. Pero yung time na yun, kailangan, sige, ano sabi niya rin? Maganda sana yung yung ang salita ng Diyos. Iba kasi yung magandang balita ng Bible, hindi malinaw ang meaning. Ano ihen? Dito po sa Romans chapter 4, verse 17. Gaya ka ng sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa, kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama. At ang Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham, ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na wala pa. Lumilikha ng mga bagay na wala pa. Ang palatayanan, sa nakapilid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa kuyat at ilahayan. Nagtatawag daw ang Diyos. Nagtatawag ang Diyos.
calling. Nagtatawag ang Diyos ng mga bagay na wala pa, na parang andyan na. Hello? Nagtatawag ang Diyos. Tinatawag niya yung mga bagay na wala pa, na parang nandyan na. Who call it things which be not as though they were. Nakuha niyo? Nung sinabi ng Diyos na, let there be light, mali po ang translation. Kasi doon sa original na Hebrew o Aramaic, light be. Yan. Hindi nga sinabing, gumaling ka. No. Ang sabi niya, magaling ka na. Wala pa, pero nagsalita ang Diyos na, andyan na. Ganon daw ang style ng Panginoon. Nakukunin niyo po ito. Hindi niya sinabi na, gumaling ka. Ang sabi niya, magaling ka na. Bakit? Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Tapos na. Nakukuha niyo? Hindi ka gagaling. Sa totoo lang, kung may magpapapray po sa akin mamaya na pagalingin, hindi na kayo makuha. Ay, naku. Pwede ba sa bunutan ka na? Hindi, ganda ng buhok mo eh. Wala nang pagagalingin ng Diyos ngayon. Kahit kailan. Bakit kasi sa isip, mata, palagay ng Diyos, sa totoo lang, lahat kayo magaling na. Hindi ka ito. Hindi ka payayamanin ng Diyos sa harapan kasi niya, mayaman ka na. Ngayon, kung ang gagawin mo, gagayahin mo ang Diyos, katulad ni Abraham, nagtatawag siya ng mga bagay na wala pa, na parang nandyan na. Anong lumalabas dapat sa bibig natin? Magaling na ako. Salamat Lord, magaling na ako. Nagtatawag ako ng mga bagay na wala pa, na parang magaling na ako. Kaya lumalabas sa bibig natin, magaling na ako. Kasi sabihin niya, milyonaryo na ako. No? Ang style ng Diyos nagtatawag, milyonaryo na ako. May aso po ako eh. Ang aso ko, 11. Yung 6 binibenta ko, 5 talaga lang binibenta ko. Ang halaga po noon, pure golden retriever. No, napakalambing. Ito yung pinakamalambing lalaki sa buong mundo. Golden retriever. Yung babae, 26,000. Yung lalaki, 24,000. Baka may gusto bumili, na-advertise ko. No? Ngayon, ang isa rito, meron po akong isang German Shepherd. Yung German Shepherd, mas mahal niya ang kapwa niya aso kaysa tao. Pagka tinawag ko, gaganunin ko, Athena ang pangalan eh. Mas pupuntahan niya yung kapwa niya aso kaysa sa akin. Hindi katulad ng Golden Retriever, talagang every time darating ako, dadamba yan. Ilang beses po ako dumugo ang mukha. Dahil talagang kulang na lang magpapasok. Huwag kang papasok sa bahay na merong talagang kukunin yan. Isang araw lang ako nawala, kagabi. Paglapit niya sa akin, kinakagat yung damit ko. Alam niyo ibig sabihin nun, ba't ka umalis? Eh, ganun yun. Ba't ka umalis? Tapos, ang aso kasi, 15 years lang ang buhay talaga. Ikaw, sabihin natin, maaaring ang buhay mo, mga 90, 100. Aabutan na niyang kamatayan. Ikaw, marami ka pang pwede maging aso, pero ang love life niya, ikaw lang. Ikaw lang ang mamahalin niya. No? Sana lahat ng tao, aso, no? Pero itong husky naman, pinakamahirap turuan. Nagbayad po ako na magte-train sa kanila. Yung trainer, para turuan. Sabi niya, ang pinakamahirap daw turuan sa lahat, husky. Kasi yung husky, tinitingnan mong ganyan, siya, tinitingnan ka rin. Tinatansya ka kung mapapasunod ka niya o hindi. Ganyan pala ang husky. Kapag nakita niya na kayang-kayanan ka lang niya, hindi ka niya susundin.
Ganun pala ang style ng husky. Sabi niya, pinakamahirap daw na i-train na aso, husky. Stubborn. Tsaka tinatansya ka niya. Talagang isnabing ka niya. Kapag kaya hindi mo mapasunod, ikaw ang pasusunurin niya. Ngayon, yung isa po, si Athena, yung German Shepherd, ang pangalan po ng husky, husky. Alam nga naman tawagin ko siya pussycat. Husky siya. Ngayon, yung golden retriever namin, ang pangalan niya ay brownies. Yung tinapay. Ngayon, nagkaroon siya ng mga anak, ang tawag ko doon sa isa, cookies. Pag malaki-laki na siya, magbabago na yan, and cream. Pero may konsuelo ka rito kay brownies. No? Kasi, isang tawag mo lang sa kanya, brownies, gano'n talagang. Alam niyo, magandang may trabaho yung aso ko, yung brownies, taga-bukas ng pinto, kung pwede lang eh. Kasi yung mga kasama ko sa bahay, tulog pa ilaway. Pero si brownies, andun na kagad sa pinto. Ang bilis. Okay, tingnan niyo po, ito po ang way ng Panginoon para dumating yung pagpapala natin. Marami ito, pero iniisa-isa po natin. Brownies! 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 May tumatahol na. Brownies! 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 Anong ginagawa ko? Tinatawag ko. Kuha niya? Tinatawag ko ang pagpapala. Kasi hindi darating yan kung hindi ko tatawagin. Hello! Salamat sa kasaganahan! Praise the Lord! Salamat sa kagalingan! Anong ginagawa ko? Nagtatawag ako ng mga bagay na wala pa. Na parang nandyan na. Nakukuha niyo? Lord, salamat sa kasaganahan. Lord, salamat sa kagalingan. Lord, salamat sa milyon. Oh, wow! Anong ginagawa ko? Nagtatawag ako ng mga bagay na wala pa. Pero parang nandyan na. Kaya nga, confess. Kaya nga ang mga Kristiyano, hindi dapat nagmumura. Wala na, hindi na pwede yan. Hindi na pwede sabihin, nag-grade at tibiyag. Ba't ka nagtatawag ng kahirapan? Ang hirap ng buhay, impyernong buhay ito. Bakit ka nagtatawag ng kahirapan? Sabihin mo, Lord, salamat sa biyaya. Lord, salamat sa magandang pasada. Lord, salamat sa kita. Lord, pakikinabangan ko ang pananim ko ngayong buwan na to. Lord, salamat sa maraming benta. Nagtatawag ka ng mga bagay na huwag mo sasabihin na alam niyo mga kapatid, disiplina lang eh. Ay, kakaano pa naman ito. Ikakat ko na lang. Nagpa-laboratory ako. Ilang beses ko na sinasabi to eh. Pero kinakat ko, di bali. Di mo pwedeng i-live. Nagpa-laboratory ako. Gumastos yung kapatid ko ng, hindi ako nagkakamali, 17,000 para i-laboratory mula ulo hanggang paa. Full abdominal ultrasound. Ano pa? Tiningil ng puso, ang baga, ang atay at balong-balunan. Kung meron akong balong-balunan. Alam niyo yung yung ultrasound, yung ginaganon, yung lalagyan ng gel. Kasi lagyan, praise the Lord, na-discover na nakita ko na ngayon na hindi ako buntis. Pero alam niyo po, ito sinasabi ko naman kasi malakas ang loob ko. Nakita, meron ako 3 cysts. Dahil Pilipino tayo, kaya cyst lang. Pero kung nasa Amerika tayo, 3 cysts. Nakita 3. Tapos yung isang ugat ng puso ko, barado. Maraming balahibo ng aso. Tapos, ang dami kong bato. Ang dami kong tagtad ang kidney stones ko. Tapos yung ano ba yung rito, lapay adbanta, ano ba tawag sa ganun? Kailangan mo uminom ng ng olive oil para Epsom salt, yung para mailabas mo yung anong tawag na nga doon? Gallstone? Gallbladder? Ay naku, ang dami ang bato. Nakita ko sa ultrasound, kamukha ni Simon. Yung isa.
Tapos, ito kaya pala ako hinihingal. Kasi barado yung isang ugat ko. Tapos may 3 akong cyst. Pagkatapos tagtad ako ng bato. Ngayon, tiningnan yung nilagyan ka ng mga probes hanggang sa paa mo. Yung puso ko, at least, normal. Ang blood pressure ko, 170. Ang normal. Over 100. Yung mga kabaro ko rin, pakisabi, hindi nag-iisa si pastor. 170 ang blood pressure ko, normal. Ayan. Anong gagawin ko ngayon? Nagulat ako dahil ang dami kong sakit. Ang dami kong... Anong gagawin? Sinabi nung yung mga ganyan kasi, pau-opera yan. Ang dami kong sakit. Pero kasi alam niyo po mga kapatid, nasanay na ako, malakas ang loob ko eh. Kung kaya ako iligtas ng Diyos sa impyerno, kaya din niya ako iligtas sa sakit. Hindi ako magpapa-opera. Ilang beses na nangyari yan, the Lord is my healer. Oh. Wala na amen. Huwag kayong malungkot, di pa tayo mamatay. Tingnan mo ngayon katabi mo. Tingnan mo, isang bulati nilang paper na eh. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka munang mamamatay. Magtatayo pa tayo ng simbahan. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord, your healer. You sent your word and healed my disease. Huwag ka lang mawawala sa Bible. Gagaling ka daw. O, paano paraan? Magtawag ka ng kagalingan. Hello? Oh, ano sinasabi na? Banda rito, banda rito. Oh, ano sabi niya? Alam niyo ba yun? Mua. Isa na lang, alis na. Mua. Yung jeep na papuntang Moa. Sinabi na nga niya siyang manggagamot eh. Anong gagawin? Parang di born na ganyan. Yung next na magte-testify ako sa inyo, magpapa-ultrasound ako. Wala na yan. Kasi nagtatawag ka ng kagalingan. Nagtatawag ka ng kasaganahan. Ay, di ba kapabasa lang natin? Ganun daw ang Diyos eh. Si Abraham ganyan. At dahil ginagaya natin ang Diyos, at ginagaya natin ang Father natin, si Abraham, magtatawag din tayo ng kasaganahan at magtatawag tayo ng kagalingan. Amen? Anong mangyayari? Eh, di gagaling ka. Believe your sin, and you shall. Nung 14 ako, second year high school ako. Ito, huwag po kayo matitiis na. Jose, ano pa naman yan? Ngayon lang kita nakita. Tampuhin ka? Oo. Nababasa kita eh. Tama ba? Oo, tampuhin to. Hindi, marunong akong bumasa na hindi tampuhin. Ito, tampuhin din ito eh. Pero, paano ko nalaman? Nahulaan ko ba? Hindi, sinabi niya sa akin. Mga kapatid, huwag niyong masamayin ha, ganito. Nung binasa ko ang Biblia, nakita ko po na dapat walang Kristiyanong mahirap. Opo, nakita ko. Dinesign ng Diyos ang mga Kristiyano na hindi mahirap. Alam niyo kung saan nakalagay? Si Jesus ay naging mahirap para tayo maging mayaman. Useless ang pagiging mahirap niya kung dalawa na kaming mahirap. Sayang. Amen po ba? Namatay siya sa krus para hindi na ako mamatay sa krus. Ipinako siya sa krus para hindi na ako sa krus. Sa pamagitan ng mga latay niya, ako'y gumaling. Nagpunta siya ng impyerno para pumunta ako ng langit. Naging mahirap siya para ako'y maging mayaman. Ngayong alam ko na to, bakit ako matatakot? Di ba? Wala na akong dahilan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, no, all fear is gone. And because I know He holds my future
And life is the living. Because, ano sa Tagalog yun? At siya'y buhay, ako'y walang takot na harapin bagyo't lungkot. Ba't ako malulungkot? Sinabing may sakit ako. Bakit? Diyos ba siya? Yung doktor ba, Diyos ba siya? No. Tingutin ko siya eh. Diyos ba siya? Hindi. Sige po, i-close natin. Mga kapatid, may dalawang klase ng katotohanan. No? Sino po English teacher diya? Asa si Ja? Ja, where are you? Nasa likod. Bakit wala ka sa harapan? Okay. Pakitagalan niyo po, dalawang klase ng katotohanan. A truth. A truth. Ano sa Tagalog? A truth. Ano? Sir! Sir! Pakisabi nga sa akin. Sir! A truth. Isang katotohanan. Okay. Isang katotohanan, may nakita sa aking sakit. Isang katotohanan niya, hindi natin dinay-deny. Isang katotohanan. Kasi dalawa naman ang katotohanan eh. Buti na lang. Sana dalawa ang... Alam mo, matanong nga kita, sino ba talagang gusto mo rito? Ang dami ko na nire-reto sa'yo, wala kang magusto. Oh. Ano sa Tagalog ang A-truth? Isang katotohanan. Isang katotohanan, may nakitang sakit sa akin. Pangalawang katotohanan ha. Okay, number 1, A-truth. Ang susunod doon, B-truth. B-truth. Ang katotohanan. Isang katotohanan, hindi natin kinatali. Na may nakita sa pero tinatawag na ang katotohanan. Talo. Isang katotohanan. Pero ang katotohanan, alam mo sa sarili mong pogi ka. O, ba't kumapit? Sa bar exam. Bar exam. Candy bar. Ang katotohanan, hindi ka naman nag-exam eh. Isang katotohanan, may nakitang sakit sa akin. Pero ang katotohanan, sa pamagitan ng mga lahat ni Jesus, magaling na ako. Sino paniniwalaan mo? Ang katotohanan. Kaya, ba't ka matatakot? Nakuha niyo mga kapatid, magtawag ka lang. Salamat Panginoon sa kagalingan. Salamat Panginoon sa kasaganan. Salamat Panginoon. Confess ka lang ng confess. Kaya nga, hindi ka dapat matakot. Amin po ba? O, sige. Kailan pala yung summer camp natin? Ano bang, April ba ngayon o March? Ano ba ang summer camp natin? Mahal na araw. March ba o April? Dati kasi nag-March eh. Ano bang mahal na araw ngayon? Sige nga, research kayo. Sabi ko, 30 minutes ang usapan natin. Hindi ko naman makita dahil si Rayo Relo ko. Wala na akong pog ko to eh. Ano natin? April, ngayon anong date ang mahal na araw? Ano na, sir? Ay, March? Ay, ang aga. Sabi mo, April. Ano bang isang katotohanan na yan? March ba? Ha? 4th week ng March. Ngayon 2024. Ay, ang aga naman ang camping natin. Tama po ba? O, sige, ganito. Sino rito ang naniniwala sa katotohanan? Wala na.
Ang isang katotohanan, walang laman yung wallet ko. Ngayon. Pero ang katotohanan, parehas lang kaming mayaman ni Jesus. Kuha niyo? Ano ba nangyari? Ba't parang nawala kayo? Saan kayo nagpunta? Ay, okay po. So, sige sabihin natin, March, April. Sige, hawakan mo yung katabi ng yung kamay ng katabi mo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Okay, tumingin ka sa kanya. Sabihin mo, 2024, mayaman ako. Nagsisinungaling ka ba? Hindi. Hindi ka nagsisinungaling. Oh. Teka muna, hawak pa, holding hands, holding hands. Okay, sabihin mo, at dahil mayaman ka na, saka mag-i-sponsor ka ng 5. Saka mag-sponsor ka ng 5. Mag-goal ka. Amen? Ayan, ito po eh. Sa loob at labas ng bansa, pagpapalain kita. I don't care, sabi ng Diyos ko, sa loob ka ng bansa o sa loob o labas ka ng bansa, I will bless you. Either way. Amen? So ano lang, may dahilan tayo. So, ganun nga tayong lahat. Sabi mo, tinatawagan ko ang Espiritu ni Rizal. Hindi. Oh, tinatawagan ko ang kasaganaan. Oh, kasaganaan, lumapit ka sa akin. 2024, wala na akong utang. 2024, meron na akong colored washing machine. Hindi, sabihin niyo po, 2024, maluwag na ang financial ko. Mabe-bless ko na kayo. Wala na akong utang. Ako na magpapakutang. At kahit hindi magbayad, hindi ako takot. Dahil hindi ako malulugi. Dahil si Jesus ay naging mahirap para ako'y maging mayaman. Di ba dapat ganyan? O ano ba nangyayari sa akin ngayon? Eh, naging excited ako. No, na kumbaga maganda ang tingin ko sa 2024. Lalakasan ko paputok. no. Sisindihan ko yung ano ba yung ganun yung maliit, labintador, di ba? Tapos yung malaki, super. Tapos ano susunod doon? Super plapla, yung malaki na gano'n na tayo, pagka ano, yung tanggalan liig mo pag gano'n. Meron pang mas bago ngayon, yung mas malaki na super plapla. Hindi ba yung super lolo? Ha? May bago ngayon, yung mas malakas pumutok, ano yun? Yung remayot. Yung pag sinindi ako, bigay ko na sa'yo, alis na ako. Hindi, excited ako sa bagong taon kasi nag-expect ako ng mas maraming biyaya, mas maraming himala, at mas maraming kaluluwa. Amen? O sige po, palakpakan po natin.